Dahan-dahan kong inayos ang dulo ng aking mamahaling belo habang nakatayo sa harap ng dambana ng simbahan ng San Isidro. Suot ang ngiting itinuturing ng lahat na simbolo ng wagas na kaligayahan. Ngunit sa ilalim ng tilang latse at perlas, ang aking mga kamay ay kasing lamig ng bangkay. Mumiti ka, Sarah, dahil sa oras na ito, hawak ko na ang leeg ng buong pamilya mo. At wala nang saysay ang mga itinatago mong USB. Bulong ni Lucio sa aking tabi, habang kunwaring inaayos ang aking buhok ng may pagmamahal. Ang bawat salita niya ay tila isang matalas na karayom na bumaon sa aking pandinig. Winawasak ang huling pag-asa na baka nagkakamali lang ako. Tumingin ako sa gilid at doon ko nakita si Isidora, ang pinsang itinuring kong kapatid na nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa akin habang mahigpit na hawak ang kanyang designer bag. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang 3 buwan kong pagbubuwis ng buhay para tipunin ang ebidensya ng kanyang mga nakaw na yaman ay nauwi sa wala. Habil sa kataksila ng sarili kong dugo. Don't look so shocked, sweetheart. Dagdag pa ni Lucio. Ang kanyang boses ay puno na nakakasulasok na tagumpay. Isidora was so easy to buy. And your mother? Well, she loves the idea of having a congressman for a son-in-law more than she loves your integrity. Huwag kang gagawa ng eksena. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan ang lahat ng taong mahal mo. Nararamdaman ko ang titig ng daan-daang bisita. Mga politiko, negosyante, at mga sikat na personalidad na naghihintay sa aming pag-iisang dibdib. Ang tunog ng mga bentilador sa loob ng simbahan at ang mahinang bulungan ng mga tao ay tila isang malabong ingay na lang sa aking pandinig. Sa aking likuran, naramdaman ko ang marahang paghawak ng aking ina sa aking balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng lakas, ngunit ngayon ay tila isang tanikalang humihila sa akin sa kailaliman ng dagat. Sarah, anak, ituloy mo na ito. Isipin mo ang dangal ng ating apelido. Lucio is a good provider. Huwag mo nang peeralin ang katigasan ng ulo mo. Pabulong na utos ni Mama. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala na alam kong pambabalot lamang sa kanyang sariling interes. Naramdaman ko ang pagsisikip ng aking dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa hangin. Narito ako, nakakulong sa isang puting damit na simbolo ng kadalisayan, ngunit napapaligiran ng mga buwayang handa akong lamunin ng buhay. Inaasahan nilang maiiyak ako, na magmamakaawa ako, o baka naman ay hihimatain sa tinde ng bigat ng rebelyasyong ito. Ngunit sa gitna ng nagangalit na bagyo sa aking kalooban, isang kakaibang katahimikan ang biglang bumalot sa aking isipan. Ang hapdi ng pagkakaulo ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong lohika. Sa bawat segundo ng katahimikan ko, tila unti-unting nabubuo ang isang bagong plano sa aking utak. Kung akala nila ay isa lamang akong biktima na madaling manipulahin ng kanilang mga gaslighting at pananakot, nagkakamali sila. Hindi nila alam na ang babaeng nasa harap nila ngayon ay hindi na ang Sarah na handang magsakripisyo para sa pamilya, kundi ang Sarah na natutong sumayaw sa apoy. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Lucio. Ang kanyang mga mata ay puno ng kayabangan, kampanteng-kampante na wala na akong kawala. Ngunit hindi niya nakita ang unti-unting paglamig ng aking titig. Ang pagkawala ng takot na kanina lamang ay nagpapatalon sa aking puso. You're right, Lucio. Mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay matatag at walang bakas ng emosyon, sapat na para marinig lamang naming dalawa. Isidora was easy to buy. But you forgot one thing. I never put all my eggs in one basket. Akala mo ba ay ganun ako katangga para magtiwala ng buo sa isang tao? Sandaling kumunot ang kanyang noo, ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay napalitan ng bahagyang pagkalito. What are you talking about? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, marahan kong itinaas ang aking kamay para ayusin ang aking veil. Sa ilalim ng makapal na tela ng aking buke, naramdaman ko ang maliit at matigas na bagay na nakatago roon. Isang backup transmitter
na direktang konektado sa isang server sa labas ng bansa. Isang pindot ko lang at ang lahat ng ebidensyang akala niya ay nakuha na niya ay muling lilipad sa kiberespasyo, hindi sa mga lokal na awtoridad na hawak niya, kundi sa mga internasyonal na organisasyon na hindi niya kayang bayaran. Mumiti ako sa kanya. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Isang ngiting kasing talim ng labaha. Proceed with the ceremony, Congressman. I want the world to see exactly what kind of man I am about to ruin. Bahagyang nanginig ang panga ni Lucio sa aking sinabi. Ngunit bago pa siya makasagot, ay nagsimula ng tumugtog ang organo, hudyat ng pagsisimula ng banal na misa. Ang bawat hakbang ng pari patungo sa altar ay tila isang countdown para sa kanyang pagbagsak. Ramdam ko ang tensyon sa aking paligid, ang pagkabalisa ni Isidora na pasulyap-sulyap sa akin, at ang kampanteng aura ng aking ina. Akala nila ay tapos na ang laro. Akala nila ay napaamo na nila ang leon. Hindi nila alam na ang seremonyang ito ay hindi tungkol sa pagsasama namin ni Lucio, kundi tungkol sa pampublikong pagbitay sa kanyang reputasyon na ako mismo ang nagplano. Habang nagsisimulang magsalita ang pare tungkol sa pag-ibig at katapatan, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngunit hindi dahil sa kaba. Ito ay dahil sa pananabik. Pananabik na makitang gumuho ang kuta ng kasinungalingang itinayo ni Lucio sa loob ng maraming taon. Biglang bumukas ang malahing pinto ng simbahan, dahilan para mapalingon ang lahat ng mga bisita. Isang malakas na hangin ang pumasok, nagpapalipad sa mga talulot ng bulaklak sa sahig. Isang anino ng isang matangkad na lalaki ang tumambad sa dulo ng aisle, basang-basa ng ulan at may bit-bit na aura na tila isang madilim na babala. Ang katahimikan sa loob ng San Isidro ay naging bingi. Nakita ko ang biglang pamumutla ni Lucio. Ang pagbitaw niya sa aking kamay na tila napaso sa isang mainit na bakal. Ang lalaking dapat ay matagal nang nabaon sa limot. Ang lalaking naging dahilan ng aking mga gabing walang tulog ay nakatayo roon. Buhay at mas makapangyarihan kaysa sa huli naming pagkikita. The vow is not yet finished. Ang boses ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, malamig at puno ng otoridad na nagpatahimik maging sa pare. Tumingin ako sa kanya, at sa isang saglit, ang aming mga mata ay nagtagpo. Si Sebastian. Ang aking nakaraan na akala ko ay wala na, ay narito ngayon para guluhin ang aking kasalukuyan. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang liyab sa aking dibdib. Ang piraso ng puzzle na hindi ko inaasahan ay dumating na, at alam kong sa sandaling ito, ang tunay na kaguluhan ay magsisimula pa lamang. Lumingon ako kay Lucio, na ngayon ay pawis na sa ilalim ng kanyang barong. Mukhang mas marami tayong bisita kaysa sa inasahan mo, Lucio. Are you ready for the grand finale? Mabilis ang bawat pangyayari. Sa gitna ng pagkagulantang ng mga bisita at ang hindi matapos-tapos na bulungan, marahas akong hinila ni Lucio Braso patungo sa sacristy, ang maliit at malamig na silid sa likod ng altar. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagmamadali, tila isang magnanakaw na natatakot mahuli sa akto. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng mabigat na pintong kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hudyat na wala na kaming ibang kawala. Sino ang lalaking iyon, Sarah? Akala ko ba ay matagal na siyang patay? Ang boses ni Lucio ay hindi na ang malambing na tono ng isang mapagmahal na asawa. Ito ay naging matinis, puno ng takot na pilit itinatago sa likod ng galit. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, tinititigan ang aking refleksyon sa lumang salamin ng silid. Ang aking puting gown ay tila isang sumpa, isang paalala ng bawat sakripisyong ginawa ko para sa taong nasa harap ko ngayon. Sign this. Ngayon na. Mabilis niyang inilapag ang isang folder sa ibabaw ng antigong mesa. Laman nito ang waiver para sa lahat ng mga ari-ariang iniwan ni Papa. Mga lupain sa port,
ang aming ancestral house, at ang lahat ng shares sa Monteverde Shipping. Don't test my patience, Sarah. Inutusan ko na ang mga tao ko sa labas. Isang maling galaw mo, hindi na makakalabas ng buhay ang lalaki ngayon sa simbahang ito. Bumukas ang pinto at pumasok ang aking ina, si Mama, na hinihingal at namumutla. Sarah, anak, pirmahan mo na yan. This is for your own good. Si Lucio lang ang makakapagligtas sa atin sa mga utang na iniwan ng tatay mo. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Nakakahiya sa mga bisita. Tumingin ako kay Mama. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang matinding pait na humahapdi sa aking lalamunan. Dangal, Ma? O ang luho mo ang iniisip mo? Ibinenta mo ako sa mamamatay tao para lang mapanatili ang posisyon mo sa society. You call this utang na loob? I already paid that debt the moment I agreed to wear this dress. How dare you! Isang malakas na sampal ang muntik nang dumapo sa aking muka. Ngunit mabilis kong nasalo ang kamay ni Lucio. Ang aking pagkakahawak ay mahigpit, kasing tigas ng bakal, sapat na para makita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Huwag mong susubukan, Lucio. Ang aking tinig ay mababa, ngunit puno ng lason. The old Sarah died 3 months ago. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong sisira sa bawat pangarap mo. Binitawan ko ang kanyang kamay at marahan kong kinuha ang ballpen. Tinitigan ko ang bawat letra sa dokumento. Alam kong ito ang tanghing paraan para mapanatili ko siyang kampante, para manatili siyang bulag sa tunay kong plano. You think you're smart, don't you? Ang panguuyang ni Lucio habang inaayos ang kanyang gusot na barong. Ginagawa ko ito dahil mahal kita, Sarah. I'm doing this to protect our future family. Once you sign this, everything will be fine. Magiging asawa ka ng isang makapangyarihang congressman. You'll have everything any woman could ever dream of. Huwag mong hayaang sirain ng emosyon mo ang pagkakataong ito. Gaslighting. Alam na alam ko ang taktikang ito. Gagamitin niya ang salitang pag-ibig para takpan ang kanyang kasakiman. Gagamitin niya ang aking pagiging babae para palabasin na wala akong kakayahang mag-isip ng tama. Future family? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. I'd rather be a widow than be the mother of your children, Lucio. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay kasing dumi ng perang ninanakaw mo sa bayan. Biglang tumahimik ang paligid nang marinig namin ang mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng silid. Ang bawat tunog ng pagtama ng swela sa sahig ay tila isang pagbabanta. Hindi ito ang mga tauhan ni Lucio. Iba ang bigat. Iba ang otoridad. Pirmahan mo na! Ang pasigaw na utos ni Lucio. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. I said, sign it! Inilapit ko ang dulo ng pen sa papel. Ngunit bago ko pa mailapat ang tinta, naramdaman namin ang marahang pagpihit ng doorknob. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay. Tila isang aninong pumapasok sa gitna ng liwanag. Napatigil kaming lahat. Si Sebastian ay nakatayo sa may pinto. Ang kanyang basang buhok ay bahagyang tumatama sa kanyang mga mata na kasing dilim ng gabi. Ang kanyang presensya ay tila sumakop sa buong silid. Ginagawang maliit at walang kwenta ang bawat banta ni Lucio. May hawak siyang isang maliit na device na may kumukutitap na pulang ilaw. The waiver is useless, Lucio. Ang boses ni Sebastian ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatama sa aming pandinig na tila isang hatol. Dahil sa mga sandaling ito, ang Monteverde Shipping ay hindi na ari-ariya ni Sarah. I bought it an hour ago. Every single share. Every single centavo. Nanlaki ang mga mata ni Lucio. Ang folder na hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang mga papel ay kumalat sa paanan ko. Ang katahimikan sa loob ng sacristy ay naging mas matindi pa sa bagyong nagangalit sa labas. Tumingin sa akin si Sebastian, at sa kaibuturan ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang pangako ng kaligtasan. Ngunit kasabay nito,
ay ang isang malaking katanungan na nagpabilis sa tibok ng aking puso. At ikaw, Sarah? Pagpapatuloy ni Sebastian habang humahakbang palapit sa akin. Pinabalewala ang presensya ni Lucio at ng aking ina. The debt you think you owe, it's just the beginning of what you're about to pay me. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng malamig na sacristy ay tila isang mabigat na pasanin sa aking balikat. Ang gulat sa mukha ni Lucio ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na ngisi, habang ang aking ina ay tila hihimatayin na sa takot sa gilid ng silid. Bought it? You're lying. Ang pabulong na bulyaw ni Lucio. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa amin ni Sebastian. The Monteverde properties are tied to my family's influence. Hindi mo basta-basta mabibili ang isang imperyo sa loob lang ng isang oras. Kung ganon, ay hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo, Lucio. Ang sagot ni Sebastian. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, isang kabaligtaran sa napupuyos na galit ng congressman. Bumukas ng marahas ang pinto at pumasok si Doña Esperanza, ang ina ni Lucio. Ang kanyang mamahaling terno ay tila hindi sapat para itago ang kanyang pangit na ugali. Ang bawat hakbang niya ay nagpapaalingaw-ngaw sa sahig at ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa akin. What is the meaning of this scandal, Sarah? Ang matinis na boses ng matanda ay pumuno sa silid. Nagkakagulo ang mga bisita sa labas. At sino ang lalaking ito? Huwag mong sabihing sa mismong araw ng kasal mo ay ipapahiya mo kami para sa isang hampaslupang galing sa kung saan. Hinarap ko siya ng walang kurap. Ang anak niyo ang nagdala ng dumi sa simbahang ito, Doña Esperanza. Huwag niyo akong ituro na parang ako ang nagkasala. How dare you? Napakawalan hiya mong bata ka. Isang hakbang ang ginawa ng matanda patungo sa akin. Ang kanyang daliri ay itinuro ng malapit sa aking mukha. Magpasalamat ka at tinanggap ka pa namin sa pamilya namin sa kabila ng pagiging lugmok ng kumpanya nyo. Utang na loob mo sa amin ang bawat sentimong ginastos para sa kasal na ito. Lumingin ako kay Mama na ngayon ay humahagulgol na sa gilid. Mama, naririnig mo ba? Ito ba ang pamilyang gusto mong pagsilbihan ko habang buhay? Ang pamilyang itinuturing tayong mga pulubi na binili lang? Sarah, please, isipin mong kahihiyan. Ang tanging nasabi ni Mama sa gitna ng kanyang pag-iyak. Marahan akong lumapit kay Mama. Hinawakan ko ang kanyang pisingi at gamit ang aking hinalaki, pinunasan ko ang mga luhang dumadaloy sa kanyang muka. Walang galit sa aking puso, kundi isang malalim at malamig na pagtanggap na ito na ang huli. Ang haplos na ito ay hindi para sa paghingi ng tawad, kundi para sa formal na pagpapaalam sa anak na matagal niyang kinontrol gamit ang konsensya. Wala nang kahihiyan, Ma. Dahil mula sa sandaling ito, wala na tayong utang na loob sa kanila. Bulong ko sa kanya bago ako tumalikod at hinarap ang mga gayager. Lumabas tayo, ang utos ko. Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Gusto niyo nung palabas? Ibibigay ko sa inyo ang finale na hinding-hindi niyo malilimutan. Naglakad ako palabas ng sacristy, pabalik sa gitna ng simbahan, kung saan naghihintay ang daan-daang mga mata. Ang bawat hakbang ko sa gitna ng aisle ay tila isang march sa patungo sa digmaan. Nararamdaman ko ang pagsunod ni Sebastian sa aking likuran. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing panangga sa mga mapanghusgang tingin ng mga bisita. Pagdating sa harap ng dambana, sa ilalim ng dambuhalang krus, tumigil ako. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na buzzing na tunog na unti-unting nawala nang makita nila ang seryosong mukha ni Sebastian. Si Lucio ay sumunod. Sinusubok ang ayusin ang kanyang sarili para magmukhang kagalang-galang sa harap ng kamera ng media na kasulukuyang nag-cover ng kasal. Si Doña Esperanza naman ay nakatayo sa tabi, handang gamitin ang kanyang impluwensya para baluktutin ang katotohanan. Ladies and gentlemen, ang boses ni Sebastian ay pumailan lang sa buong katedral. Walang kahit anong mikropono, pero ang bawat salita ay malinaw na narinig hanggang sa huling upuan. I apologize for the interruption.
But a wedding built on blood and theft is not a holy union. It is a crime scene. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga bisita. Ang tunog ng mga camera shutter na sunod-sunod na kumukuha ng litrato ay tila mga putok ng baril sa katahimikan. Marahang inilapag ni Sebastian ang bitbit niyang itim na bag sa ibabaw ng banal na altar. Ang tunog ng pagtama ng bag sa matigas na marmol ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Hinawakan niya ang zipper nito at dahan-dahang binuksan ang bag. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko ang kislap ng mga orihinal na dokumentong may mga selyo ng gobyerno. Mga papel na matagal nang itinago, mga ebidensyang akala ni Lucio ay nabaon na sa limot kasama ng aking ama. Lucio, ang tawag ko sa kanya. Ang aking tinig ay kasing lamig ng hangin sa sementeryo. Do you recognize these? Or do you want me to read them out loud for the whole Philippines to hear? Nanigas si Lucio sa kanyang kinatatayuan. Ang kislap ng mga dokumento sa loob ng bag ay tila sumasalamin sa takot na ngayon ay tuluyan ang bumabalot sa kanyang mukha. Ang bawat piraso ng papel na inilabas ni Sebastian ay tila isang matalim na bubog na sumusugat sa pagkatao ni Lucio sa harap ng maraming tao. Ang bulungan ng mga bisita ay naging isang malakas na ugong ng paghatol, habang ang mga lente ng kamera ay walang tigil sa pagtutok sa namumutlang muka ng congressman. Ang dumi ng laro mo, Sebastian! Ang sigaw ni Lucio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at panggagalaiti. Hinarap niya ang mga mamamahayag at itinaas ang kanyang mga kamay. Huwag kayong maniwala sa mga iyan. These are forged documents. Fake news! Isang desperadong hakbang ito ng isang kriminal para sirain ang aking reputasyon sa araw ng aking kasal. Fake news? Ang naging tugon ko habang marahan akong humahakbang patungo sa kanya. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila isang mabagal na pintig ng orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing oras. You really love that word, don't you, Lucio? Ganyan mo binaluktot ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Papa. Ganyan mo rin binaluktot ang buhay ko sa loob ng 3 buwan. Sarah, manahimik ka! Ang singhal ni Doña Esperanza na pilit hinaharangan ang mga kamera. Patayin niyo ang mga live stream na yan. Walang kwenta ang mga papel na yan sa harap ng batas. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tiningnan ko ang aking engagement ring. Ang dambuhalang brilyante na ibinigay ni Lucio bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. Marahan kong inikot ang bato ng singsing at maririnig ang isang napakaliit na tunog ng pagpindot sa isang mekanismo. Akala mo ba ay papel lang ang dala namin dito sa altar? Ang tanong ko sa kanya. Ang aking tinig ay kasing lamig ng bakal. Biglang napalitan ang tunog ng organo sa buong katedral. Mula sa dambuhalang speakers ng simbahan, hindi musika ang lumabas, kundi isang boses na pamilyar sa lahat. Isang boses na galing sa isang sikretong pag-uusap sa loob ng opisina ni Lucio noong nakaraang buwan. Ang tatay mo? Masyado siyang matigas, Sarah. He wouldn't sign the transfer, so I made sure he couldn't sign anything. Forever. Isang aksidente sa kalsada lang ang kailangan para makuha ko ang lupain sa port. At ngayon, pati ikaw, mapapasakin na. Ang katahimikan sa loob ng San Isidro ay naging nakakabingi. Maging ang paghinga ng mga tao ay tila huminto. Ang boses ni Lucio na umaamin sa pagpatay sa aking ama ay umalingaw-ngaw hanggang sa kaitaasan ng simbahan, tumatama sa bawat sulok at bawat budi ng mga nakikinig. That's not me. It's an AI-generated voice. Sinisiraan niya lang ako. Ang huling hirit ni Lucio. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tila isang hayop na nakulong sa koral. The metadata doesn't lie, Lucio, ang sabat ni Sebastian habang nakahalukip-kip at nanonood sa pagbagsak ng kanyang kaaway. At ang lahat ng mga taong nakikinig sa live stream na ito sa labas ng simbahan ay hindi kasing tanga ng iniisip mo. Doon ko nakita ang tunay na anyo ni Lucio Gallaguer. Ang maskara ng pagiging protektor ng bayan ay tuluyang natanggal. Ang kanyang muka ay nangiwi sa galit
Ang kanyang mga kamao ay nagnangit-nangit at ang kanyang kagalang-galang na anyo ay naglaho. Wala kayong patunay! Ang hiyaw niya habang itinutulak ang pare palayo sa kanya. Sa tingin niyo ba ay hahayaan ko kayong lumabas ng buhay dito? Mga tauhan ko, pasok! Ang malakas at marahas na pagbalandra ng malaking pinto ng simbahan ay lumika ng isang nakakangilong tunog. Isang grupo ng mga armadong lalaki na suot ang itim na barong ang pumasok. Ang kanilang mga sapatos ay lumilika ng dambuhalang ingay sa katahimikan. Mabilis nilang pinalibutan ang altar. Ang kanilang mga kagamitan ay nakatutok ng diretsyo sa amin ni Sebastian. Ang mga bisita ay nagsimulang magsigawan. Ang iba ay nagtago sa ilalim ng mga upuan. Ang kaguluhan ay tuluyan ng sumiklab sa gitna ng banal na tahanan. "Give me the bag, Sebastian," ang utos ni Lucio. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nakaturo ang isang baril sa dibdib ng lalaking minsan kong minahal. At ikaw, Sarah, hindi ka aalis sa tabi ko. Matutuloy ang kasal na ito, patay man o buhay. Naramdaman ko ang matigas na baril na itinutok sa aking tagiliran ng isa sa kanyang mga tauhan. Tumingin ako kay Sebastian. Wala akong nakitang takot sa kanyang mga mata, kundi isang mapanganib na kislap na tila nagsasabing, ang lahat ng ito ay bahagi pa rin ng isang mas malaking plano. Sa gitna ng dambuhalang katedral, ang amoy ng insenso ay hinaluan ng mapanghing amoy ng takot at ang nakakasulasok na amoy ng pulbura na tila nagbabantang sumabog anumang sandali. Ang dulo ng baril na nakabaon sa aking tagiliran ay tila isang malamig na daliri ng kamatayan. Ngunit sa halip na manginig, ang aking katawan ay nanatiling kasing tigas ng estatwa sa altar. Huwag kang padalos-dalos, Lucio. Ang boses ni Sebastian ay hindi man lang nanginig, sa halip ay mas naging malalim ito, tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang mandaragit na alam na huli na ang kanyang biktima. The moment a bullet leaves that gun, the 4K livestream of your face committing a massacre will be etched in history. Isusuka ka ng bansa at walang kahit anong yaman ang makakapagligtas sa iyo. I don't care! Ang hiyaw ni Lucio. Ang kanyang mga mata ay nanilisik at ang kanyang panga ay nanginginig sa desperasyon. I've worked too hard for this. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat. Sa loob lang ng isang gabi. Marahan kong itinulak ang dulo ng baril palayo sa aking tagiliran, gamit ang aking palad. Isang galaw na puno ng katarungan at kawalan ng takot. Tinitigan ko si Lucio ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking titig ay kasing lamig ng yelo. Do it, Lucio. Ipakita mo sa lahat kung gaano ka kaduwag. Make yourself a murderer on national television. Tapusin mo na ang palabas na ikaw rin naman ang nagsimula. Napatigil si Lucio. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang serye ng maliliit na pulang tuldok ang biglang lumitaw sa kanyang barong at sano ng kanyang mga armadong tauhan. Ang mga laser sight mula sa mga sniper na nakaposisyon sa mataas na bahagi ng simbahan ay tila mga mata ng demonyo na naghihintay ng hudyat. Hindi ka lang ang may mga tao rito, Congressman. Ang malamig na dagdag ni Sebastian habang marahan siyang humahakbang patungo sa akin. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila isang martilyo na nagpapako sa kabaong ni Lucio. The perimeter is mine. Your men are outmatched and your time is up. Sa isang iglap, bago pa man makakilos ang sinuman, kinuha ni Sebastian ang aking kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng otoridad. Hindi ito ang hawak ng isang bayani, kundi ang hawak ng isang lalaking handang dumaan sa impyerno para makuha ang gusto niya. Kinaladkad niya ako palabas ng altar. Binabalewala ang mga sigawan ng mga bisita at ang mga armadong lalaki na ngayon ay tila mga estatwang hindi makagalaw sa takot. Hindi ako lumingon. Hindi ko tiningnan ang aking ina na nakahandusay sa sahig dahil sa sobrang takot, at lalong hindi ko tiningnan si Lucio na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gitna ng altar.
Para sa akin, ang bawat tao sa simbahang iyon ay bahagi na ng isang nakaraang kailangan ko ng sunugin. Paglabas namin sa malaking pinto ng San Isidro, ang malakas na buhos ng ulan ay agad na dumampi sa aking balat. Tinutunaw ang makapal na make-up sa aking muka at binibigyan ng bigat ang aking puting gown. Isang convoy ng mga itim na SUV ang naghihintay sa labas. Ang kanilang mga makinang umaatungal ay tila mga hayop na handang sumalakay. Isinakay ako ni Sebastian sa loob ng isa sa mga sasakyan. Pagkasara ng pinto, ang katahimikan sa loob ay tila isang malaking pader na humiwalay sa amin mula sa kaguluhan sa labas. Hiningal ako ng malalim. Ang aking puso ay tila isang tambol na hindi tumitigil sa pagpukpok sa aking dibdib. I didn't ask for your help, Sebastian. Ang aking unang salita habang pilit kong inaayos ang aking sarili. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng pagduda. I had a plan. Kaya akong tapusin ito ng mag-isa. Your plan was suicidal, Sarah. Ang sagot niya, nang hindi man lang tumitingin sa akin. Nakatutok ang kanyang mga mata sa kalsadang binabagtas namin ng mabilis. I didn't come here to save you because I'm a hero. I came here because you still owe me the truth about what happened 5 years ago. At hindi ka mamamatay hanggat hindi mo iyon binabayaran. Hindi ako sumagot. Marahan kong ipinatong ang aking kamay sa malamig na leather ng upuan. Naramdaman ko ang kalyo sa palad ni Sebastian nang sandali niyang hawakan ang aking kamay para siguraduhing ligtas ako. Isang maliit at magaspang na detalye na nagpapaalala sa akin kung gaano karaming hirap ang pinagdaanan niya simula nang mawala siya. Biglang bumukas ang maliit na monitor sa likod ng upuan ng driver. Isang breaking news ang tumambad sa amin. Ang mukha ko ay nasa screen, ngunit hindi bilang biktima. An official warrant has been issued for Sarah Monteverde for the alleged theft of billions from the National Treasury. Ang boses ng news anchor ay puno ng seryosong tono. The former Congressman Lucio Gallagher, despite the scandal at the wedding, has filed a case claiming that the bride used the ceremony as a distraction to escape with stolen government funds. Namilog ang aking mga mata. Ang imahe ni Lucio sa TV ay nagbago. Nakasuot na siya ng malinis na barong, may mga luha sa kanyang mga mata, habang nagpapanggap na isang asawang pinagtaksilan at ninakawan. Ang bawat salita niya ay tila isang bagong lason na kumakalat sa buong bansa. He's gaslighting the entire country, ang pabulong kong sabi. Ang aking kamao ay nagngit-ngit sa galit. He's making me the national villain. Welcome to the world of the hunted, Sarah. Ang malamig na sabi ni Sebastian, habang lalong binibilisan ang takbo ng sasakyan. Now, the whole Philippines is looking for you, and the only place you can hide is with the devil you once abandoned. Ang asul na liwanag mula sa screen ng aking smartphone ay tila isang malamig na apoy na tumutupok sa aking pagkatao, habang ang sasakyan ay mabilis na bumabaybay sa madilim at maulang lansangan. Sa screen, ang mukha ni Milagros, ang pinakasikat na vlogger ng The Marites, ay puno ng peking simpatya habang nagsasalita sa harap ng libu-libong viewers. Mga kamarites, hindi niyo paniniwalaan ang nangyari sa wedding of the year. Si Sarah Monteverde, ang akala nating swerteng bride, ay isa palang impostora. Ayon sa ating source mula sa kampo ni Congressman Lucio, ninakawan ni Sarah ang kaba ng bayan bago pa man ang kasal. Ginawa niya lang distraction ang eksena sa simbahan para makatakas kasama ang kanyang lover na isang leader ng sindikato. Pinanood ko ang mga komento na mabilis na dumaan sa screen. Malandi, magdanakaw, mabulok ka sana sa kulungan. Ang bawat salita ay tila mga lason na ipinapako sa aking pangalan. Ngunit sa halip na maiyak, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng sigla. Ang galit ay naglaho, pinalitan ng isang matalim at kalkuladong plano. Gusto mo bang itapon ko ang teleponong yan sa labas ng bintana? Ang malamig na tanong ni Sebastian mula sa aking tabi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang panga ay nananatiling matigas. Huwag,
Pinapanood ko kung gaano kalalim ang hukay na hinuhukay ni Lucio para sa sarili niya. Sagot ko habang pinapatay ang screen. Lumingon ako sa bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na mabilis na dumadaloy sa salamin, tila mga luhang hindi ko kayang ilabas. He's using Milagros to control the narrative. If the public hates me, no one will listen to my evidence. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate ng isang tago at modernong safe house sa labas ng syudad. Ang bawat sulok ng lugar ay napapaligiran ng matataas na pader at mga security camera na tila mga matang laging nakamasid. Pagpasok namin sa loob, ang lamig ng aircon ay agad na yumakap sa aking basang katawan. Tumayo ako sa gitna ng malawak na sala at sinimulang tanggalin ang aking mga alahas. Isa-isa kong inilapag ang mga mamahaling perlas at brilyante sa ibabaw ng glass table. Ang bawat kalansing ng alahas sa matigas na salamin ay tila tunog ng mga tanikalang unti-unting nalalagas sa aking katawan. You need to change. Your dress is heavy with lies. Ang sabi ni Sebastian habang inaabutan ako ng isang simpleng itim na shirt at pantalon. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang isang gunting mula sa lamesa at nang walang pag-aalinlangan, ginupit ko ang mahabang buntot ng aking wedding gown. Ang marahas na tunog ng pagkapunit ng mamahaling tela ay tila isang musika sa aking pandinig. Mula sa isang maringal na bride, naging isang mandirigma ako sa loob lamang ng ilang minuto. Who is he, Sebastian? Tanong ko habang nakatingin sa lalaking laging nakatayo sa likuran niya simula pa sa simbahan. Ang lalaking tinawag nilang Rafael. Siya ay tahimik, mahusay kumilos, at ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa bawat galaw ko. He's my right hand. He's the reason why I'm still breathing, ang maikling sagot ni Sebastian. Napansin ko ang isang kakaibang tingin mula kay Rafael. Isang timpla ng paggalang at isang bagay na hindi ko pa maipaliwanag. Tila may alam siya na hindi pa sinasabi sa akin. Bumalik ako sa pag-aaral ng video ni Milagros. Pinindot ko ang pause at ini-zoom ang background. Isang maliit na detalye ang nakita ko. Isang pamilyar na disenyo ng kurtina at isang bahagi ng antigong florera. Milagros is broadcasting from Lucio's private office. She's not just a vlogger, she's his paid assassin on social media. Then we cut her tongue. Ang seryosang mungkahi ni Sebastian, ngunit umiling ako. No, we let her talk. The more she lies, the bigger the explosion when I release the truth. I just need to find out why Isadora really did it. Hindi sapat ang pera para traidorin niya ako ng ganito. Biglang bumasag sa katahimikan ang isang malakas at sunod-sunod na katok sa pintuan ng safe house. Ang bawat pagtama ng kamao sa kahoy ay tila puno ng desperasyon. Mabilis na bumunot ng baril si Rafael habang si Sebastian ay humarang sa harap ko. Sino yan? Ang sigaw ni Rafael. Ang boses niya ay puno ng otoridad. Walang sumagot. Sa halip ay isang mahinang hagulhol ang narinig namin mula sa labas. Marahang binuksan ni Sebastian ang pinto at doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, bumagsak sa sahig si Isadora. Ang kanyang muka ay puno ng pasa, ang kanyang labi ay duguan, at ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat sa tindi ng pamamaga. Sarah, please, ang pabulong niyang pakiusap habang pilit na inaabot ang dulo ng aking damit. Patawarin mo ako. Kinuha nila siya. Kinuha ni Lucio ang kapatid ko. Ang tunog ng kanyang paghinga na tila nahihirapan ay pumuno sa buong silid. Tumingin ako sa kanya, ang pinsang itinuring kong kapatid, ang taong sumira sa aking plano. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib, ngunit hindi ito sapat para tunawin ang yelong na muo sa aking puso. Help her! Ang malamig kong utos kay Rafael, ngunit hindi ako gumalaw mula sa aking kinatatayuan. But don't give her a reason to think that I've forgiven her. Tumingin sa akin si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung hanggang saan ang hangganan ng aking paninindigan. Sa mga sandaling iyon, alam kong ang digmaang ito
ay hindi na lamang tungkol sa akin at kay Lucio. Ito ay tungkol sa bawat buhay na ginamit at sinira ng isang sakim na kapangyarihan. Ang panginginig ng mga balikat ni Isidora habang pilit niyang pinipigil ang kanyang pag-iyak ay ang tanging nagbibigay ng ingay sa loob ng malamig na sala ng safe house. Nakatayo lang ako sa gilid. Pinagmamasdan si Rafael habang nililinis nito ang mga sugat sa mukha ng aking pinsan. Walang bahid ng awa ang aking nararamdaman, kundi isang malalim at matinding pagod. Sinubukan kong sabihin sa iyo, Sarah, pero binubugbog nila si Junior. Lucio is a monster. Pinadala niya ang mga litrato ng kapatid ko na may itim na mata at nakatali ang mga kamay. Ang pabulong na paliwanag ni Isidora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng trauma. And you thought that destroying me was the only way to save him? Ang malamig kong tanong habang nananatiling nakahalukip-kip. You didn't trust me. Inisip mo na mas makapangyarihan ang takot mo kaysa sa plano ko. Bigla akong naramdaman ng isang kakaibang pag-ikot ng paligid. Ang liwanag mula sa chandelier ay tila naging malabo, at ang amoy ng antiseptic na gamit ni Rafael ay naging nakakasulasok sa aking sikmura. Napakapit ako sa sandalan ng sofa. Ang aking mga daliri ay mariing bumaon sa tela habang pilit kong pinapanatili ang aking balanse. Sarah, you're pale as a ghost. Ang boses ni Sebastian ay puno ng awtoridad habang mabilis siyang lumapit sa akin. Naramdaman ko ang kanyang mainit na kamay na sumuporta sa aking siko. Isang pamilyar na hawak na nagpadaloy ng kuryente sa aking buong katawan. I'm fine. Stress lang ito. Ang sagot ko, pilit kong inaalis ang kanyang kamay, ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak. No, you're not. Your pulse is racing and you look like you're about to pass out. Ang seryosong sabi niya. Lumingon siya kay Rafael. Get the medical kit from the car, the one with the diagnostic tools. Pinanood ko si Rafael na mabilis na lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang sapatos sa matigas na sahig ay mabilis na naglaho. Nanatili si Sebastian na nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila binabasa ang bawat lihim na pilit kong itinatago. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang muling pag-alon ng pagkahilo sa aking sikmura. Gaano nakatagal, Sarah? Ang pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay naging malambot, ngunit puno ng suspisya. What are you talking about? Ang pagkahilo mo. Ang pag-iwas mo sa pagkain kanina sa simbahan. The way you're holding your abdomen right now. Ang kanyang titig ay bumaba sa aking tiyan na pilit kong itinatago sa ilalim ng maluwag na damit na ipinahiram niya. Hindi ako makasagot. Ang lahat ng luhika at katusuhan ko ay tila naglaho sa harap ng kanyang direktang tanong. Sa mga sandali ngayon, ang tunog ng orasan sa dingding ay tila naging mas malakas. Bawat segundong lumilipas ay tila isang hatol na hindi ko na matatakasan. Bumalik si Rafael at inyabot ang isang maliit na diagnostic device kay Sebastian. Hindi na ako nakapalag ng kunin niya ang aking kamay para sa isang mabilis na blood test. Ang maliit na kurot sa aking daliri ay tila isang hudyat ng katapusan ng aking mga sikreto. Ilang minuto ang lumipas na, tila naging mga taon. Ang maliit na screen ng device ay nagpakita ng resulta. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Sebastian. Mula sa pagiging malamig na negosyante, naging isang lalaking tila tinamaan ng kidlat sa gitna ng tanghali. Buntis ka, Sarah. 2 months. Ang pabulong niyang sabi, sapat na para marinig ni Isidora na napatigil sa kanyang pag-iyak. Is it mine? O sa lalaking halos ikasal sa'yo kanina? It doesn't matter. Ang mabilis kong sagot. Ang aking boses ay muling naging kasing lamig ng yelo. Hinarap ko siya nang walang bakas ng emosyon. Ang batang ito ay akin. Hindi siya pag-aari ni Lucio, at hindi rin siya magiging kasangkapan mo para kontrolin ako, Sebastian. This child is a Monteverde, and that is all you need to know. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. You're still the same Sarah.
laging handang lumaban kahit sa taong gusto kang protektahan. But you're wrong. Everything matters now. Lucio will use this against you if he finds out. Hindi niya malalaman ang matigas kong paninindigan. Ngunit sa mga sandaling iyon, milya-milya ang layo mula sa safe house. Sa loob ng kanyang madilim na opisina, narinig ni Lucio ang tunog ng notification mula sa kanyang computer. Isang email mula sa isang hindi kilalang source ang bumungad sa kanya. Ang attachment ay isang scanned document mula sa isang private laboratory. Ang mga mata ni Lucio ay nanlilisik habang binabasa ang mga salita sa screen. Positive. Patient. Sarah Monteverde. Ngunit ang mas ikinabigla niya ay ang kalakip na DNA compatibility report na nakuhang lihim mula sa isang lumang sample. Isang malakas at nakapanging ilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lucio habang hinihimas niya ang kanyang panga. So you're carrying a weapon, Sarah? Akala mo ba ay makakatago ka? You just gave me the ultimate leverage to destroy you and that ghost from your past. Ang kislap ng screen ng computer ay sumalamin sa kanyang mga mata. Tila isang apoy na handang tupukin ang lahat ng pinaghirapan ni Sarah. Ang bawat buntong hininga sa loob ng safe house ay tila may kasamang bigat ng isang sikretong hindi na kayang ikulong ng 4 na pader. Habang si Sebastian ay nakatayo sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang kadiliman sa labas. Nanatili akong nakaupo at pilit na kinalalaban ang panghihina ng aking katawan. Ang balitang dala ng diagnostic device ay tila isang bagong digmaan na hindi ko pa handang harapin. Sa gitna ng katahimikan, humakbang pasulong si Rafael. Ang kanyang kilos ay hindi na ang katulad ng isang bodyguard na sumusunod lamang sa utos. May kung anong seryoso at madilim sa kanyang mga mata na nagpatigil sa amin. May kailangan kayong malaman, ang simula ni Rafael. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pait. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Sebastian. Hindi ako basta-bastang tauhan na pinulot mo sa kalsada, Sebastian. Ako ang anak sa labas ng ama ni Lucio Gallaguer. Ako ang kanyang maruming sikreto na itinago sa loob ng maraming taon. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang lalaking laging nakabantay sa akin, ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Sebastian, ay kadugo ng aking pinakamatinding kaaway. You're a Gallaguer? Ang pabulong kong tanong. Ang aking kamay ay otomatikong napahawak sa aking tiyan. Sa dugo lang, pero kailanman ay hindi sa puso. Ang sagot ni Rafael, habang dahan-dahang inilalabas ang isang maliit na silver drive mula sa kanyang bulsa. Inutusan ako ni Lucio na pasukin ang organisasyon ni Sebastian 5 taon na ang nakalilipas. Ang misyon ko ay bantayan ka, Sarah, at siguraduhin na hinding-hindi ka makakahanap ng pagkakataong makaganti. Pero sa bawat araw na nakikita ko ang sakripisyo mo, sa bawat gabi na nakikita ko ang pagluha mo para sa katarungan ng tatay mo, na-realize ko na mali ang panig na kinabibilangan ko. Inilapab niya ang silver drive sa lamesa sa harap ko. Yan ang master key. Laman yan ang lahat ng offshore accounts ni Lucio, ang listahan ng mga huwes na binayaran niya, at ang bawat transaksyon ng mga kumpanyang ninakaw niya. This is everything you need to bury him. Bakit mo ito ibinibigay sa akin ngayon? Ang tanong ko. Pilit kong hinahanap ang anumang bakas ng panlilinlang sa kanyang muka. Dahil ang batang dinadala mo, siya ang tanging inosente sa gitna ng lahat ng dumi na ito. Ang malambot na sagot ni Rafael. At dahil si Lucio ay hindi lang isang congressman, siya ay bahagi ng isang mas malaking sindikato na tinatawag nilang ang Lupon. He is just a pawn, Sarah. At kapag nalaman nila na hawak mo ang mga impormasyong ito, hindi lang si Lucio ang susugod sa iyo. Naramdaman ko ang malamig na takot na gumapang sa aking likuran. Ang aking kaaway ay hindi lang pala ang lalaking muntik ko ng pakasalan, kundi isang buong sistema na handang pumatay para manatiling lihim. Nalaman na niya, ang biglang sabat ni Sebastian,
Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa monitor ng kanyang security system. Ang kanyang panga ay nagngit-ngit. They're here. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Nang marinig namin ang marahas na pagbasag ng mga bintana sa itaas na bahagi ng safe house. Ang tunog ng mga bubog na bumabagsak sa sahig ay tila mga kristal na naghihiwa sa katahimikan. Ang amoy ng usok mula sa mga tear gas ay agad na pumuno sa silid, nagpapahapdi sa aming mga mata at lalamunan. "Sarah, dapa!" Ang sigaw ni Sebastian habang mabilis siyang lumapit para itulak ako sa ilalim ng matibay na lamesa. Ang silid ay biglang napuno ng mga putok ng baril. Ang bawat pagtama ng bala sa mga pader ay lumilika ng mga butas at nagpapalipad ng alikabok mula sa semento. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang anino ng mga lalaking suot ang itim na tactical gear na mabilis na pumapasok mula sa bintana. Hinarap sila ni Sebastian at Rafael gamit ang kanilang sariling mga baril. Ang bawat putok ay nagpapaliwanag sa madilim at maasok na silid. Nakita ko ang desperasyon sa bawat galaw ni Rafael. Tila ito na ang pagkakataong hinihintay niya para sa kanyang pagbabayad puri. Isang lalaki ang nakalapit sa aking kinalalagyan. Ang kanyang baril ay nakatutok ng diretso sa aking ulo. "The congressman wants the baby dead!" Ang hiyaw niya sa gitna ng ingay. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, mabilis na humarang si Rafael sa harap ko. Ang bawat pagtama ng bala sa kanyang likuran ay naglalabas ng isang malakas na tunog na tila isang basang tela na hinahampas sa pader. Nakita ko ang kanyang muka na nangiwi sa sakit. Ang kanyang mga mata ay pilit na nananatiling dilat habang dahan-dahan siyang bumabagsak sa aking paanan. "Rafael!" Ang sigaw ko. Ang aking tinig ay nabasag sa gitna ng putukan. Duguan si Rafael. Ang kanyang barong ay mabilis na nababalot ng kulay pula. Ang amoy ng sariwang dugo ay humalo sa amoy ng pulbura, lumilika ng isang atmosfera ng kamatayan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nagawa pa rin niyang itulak sa akin ang silver drive na nalaglag sa sahig. "Tumakas na kayo!" Ang pabulong niyang pakiusap. Ang dugo ay lumalabas na sa kanyang mga labi. "You have to finish this." Ang huling nakita ko ay ang galit na mukha ni Sebastian habang walang tigil ang kanyang pagpapaputok para bigyan kami ng pagkakataong makatakas. Ang pinto sa likod ng safe house ay bumukas at ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha. Ngunit ang init ng dugo ni Rafael sa aking mga kamay ay nananatiling nakatatak sa aking balat. Ang lamig ng aircon sa loob ng session hall ng Senado ay tila nanunuot sa aking mga buto. Ngunit ang apoy ng paghihigante sa aking dibdib ay sapat na upang panatilihin akong gising at aleto. Nakaupo ako sa gitna ng silyang gawa sa itim na leather. Ang bawat lente ng kamera ng mga dambuhalang TV network ay nakatutok sa aking mukha na tila mga hayop na naghihintay ng aking pagkakamali. Sa tapat ko, nakaupo si Lucio Gallaguer. Suot niya ang kanyang pinakamalinis na barong Tagalog, ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakagel, at ang kanyang mga mata ay puno ng huwad na lungkot. Sa tabi niya ay si Milagros, na tila isang buwayang handang sumalakay, hawak ang kanyang stabilizer para sa kanyang walang katapusang livestream. "Mr. Chairman," ang boses ni Lucio ay nanginginig. Isang perpektong acting para sa isang taong nagpapanggap na biktima. Narito ako hindi para sa aking sarili, kundi para sa katarungan ng ating bayan. Ang babaeng nasa harap niyo ay hindi lamang nagnakaw ng puso ko, kundi nagnakaw din ng bilyon-bilyong pondo na dapat ay para sa mga mahihirap nating kababayan. Ginamit niya ang ating kasal bilang isang maskara para sa kanyang mga krimen. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong session hall. Ang tunog ng pagpukpok ng martilyo ng Senate President ay tila isang babala na hindi ko dapat balewalain. Tumingin ako sa paligid, sa mga senador na ang iba ay tumitingin sa akin ng may pandidire, habang ang iba ay halatang binayaran na ni Lucio. "Congressman Gallaguer?" Ang malamig kong panimula
habang marahan akong tumatayo. Ang bawat hibla ng aking damit ay nagpapaalala sa akin ng dugo ni Rafael na tumulo sa aking mga kamay kagabi. You talk about justice as if you know the meaning of the word. You talk about theft as if your hands are clean. Sarah, anak, huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Ang sabat ni Doña Esperanza mula sa gallery. Ang kanyang boses ay puno ng peking awa na mas nakakasulasok kaysa sa amoy ng basura. Sumuko ka na at ibalik ang perang kinuha mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Nilabas ko ang silver drive mula sa aking bulsa, ang huling pamana ni Rafael. Itinaas ko ito sa harap ng lahat. Hinahayaan na ang mga ilaw ng katedral ng batas ay mag-reflect sa makintab nitong ibabaw. Ito ang master key. Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw, puno ng otoridad na nagpatahimik, maging sa pinakamaingay na vlogger sa loob ng silid. Laman nito ang bawat transaksyon, bawat lagay, at bawat pangalan ng mga taong narito ngayon na kasama sa payroll ni Lucio Gallager. Hindi ako ang nagnakaw sa bayan. Kayo, ang dambuhalang anay na kumakain sa pundasyon ng bansang ito. That is a lie! Isang desperadong imbento. Ang hiyaw ni Lucio. Ang kanyang panga ay nagnitnit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa ibabaw ng lamesa. Is it, Lucio? Marahan kong itinulak ang drive patungo sa technical assistant ng Senado. Buksan niyo ang file na may pangalang Oplan Altar. Doon niyo makikita ang video ni Milagros na tumatanggap ng 5 milyong piso mula kay Doña Esperanza para sirain ang aking pagkatao sa social media. Ang screen sa gitna ng session hall ay biglang nagliwanag. Ang imahe ni Milagros na nakangiti habang binibilang ang mga bundle ng pera sa loob ng sasakyan ni Lucio ay tumambad sa buong bansa. Ang tunog ng kanyang tawa habang pinag-uusapan kung paano gagawing trending ang aking pagkawasak ay tila isang sampal sa lahat ng mga nakikinig. Ang katahimikan sa Senado ay naging nakakabini. Maging si Milagros ay napabitaw sa kanyang cellphone. Ang kanyang muka ay namutla na tila isang bangkay. And that's not all. Pagpapatuloy ko, habang tinititigan si Lucio ng may deadly calm na nagpapatindig ng balahibo. Ang pondo na sinasabi mong ninakaw ko? Narito ang mga bank transfer na nagpapatunay na ang bawat sentimo ay pumasok sa account ng iyong ina at ng iyong mga ghost employees. You didn't just lose a bride, Lucio. You lost your shield. Sa gitna ng tensyon, ang malaking pinto ng Senado ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mabibigat at seryosong mga hakbang ay pumuno sa silid. Ang lahat ay napalingon nang pumasok si Sebastian. Hindi siya suot ang tactical gear kagabi. Ngayon, suot niya ang isang kagalang-galang na uniforme ng isang mataas na opisyal ng Intelligence Bureau, isang aspeto ng kanyang pagkatao na matagal niyang itinago sa ilalim ng kanyang true mafia na imahe. The evidence is verified, Mr. Chairman. Ang boses ni Sebastian ay kasing tibay ng pader ng katedral. Isinasuko ko rin ang aking sarili sa batas upang patunayan na ang lahat ng aming isiniwalat ay totoo. At narito rin ang ebidensya ng pagpatay kay Rafael Bene kagabi sa utos ni Congressman Gallaguer. Napaupo si Lucio. Ang kanyang kagalang-galang na aura ay tuluyang gumuho. Ang bawat flash ng kamera na kanina ay kakampi niya. Ngayon ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang bawat kasinungalingan. Tumingin ako kay Sebastian. At sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter na nagsisigawan, naramdaman ko ang marahang paggalaw ng aking anak sa loob ng aking sinapupunan. Isang paalala na, sa gitna ng maruming mundong ito, may isang bagong buhay na kailangang lumaki sa katotohanan. This is not just a hearing. Ang aking huling salita bago ako umalis sa podium. This is the funeral of your career, Lucio. And I am the one who buried you. Ang bawat hakbang ko palabas ng session hall ay tila paglakad sa gitna ng isang nagnangalit na karagatan ng mga reporter at flash ng kamera. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto ng isang pribadong silid sa loob ng Senado,
Ang ingay ng mundo ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Sebastian sa tapat ng bintana. Ang kanyang likuran ay tila isang pader na hindi matitibag. Marahan niyang inilapag ang kanyang opisyal na badge sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay tila isang formal na pagtatapos sa kanyang mahabang pagpapanggap. Hindi lang si Lucio ang may pakana ng lahat ng ito, Sarah. Ang panimula ni Sebastian nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay may dalang bigat na tila isang babala ng paparating na bagyo. Lucio was just a puppet. Ang bawat kilos niya, ang bawat pirma niya, ay idinidikta ng isang taong matagal na nating pinagkakatiwalaan. Sino? Ang pabulong kong tanong habang nararamdaman ko ang muling paglamig ng aking mga daliri. Hinarap ako ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ang ninong natin sa kasal. Ang taong nag-abot ng kamay sa'yo noong namatay ang tatay mo. Si Governor Aristeo. He is the mastermind behind ang lupon. Siya ang nag-utos na iligpit ang tatay mo dahil tumanggi itong gawing port ng illegal na kargamento ang Monteverde Shipping. Ang aking mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang taong itinuring kong pangalawang ama, ang taong nagbigay ng eulogy sa libing ni Papa, ay siya palang may hawak ng kutsilyong sumaksak sa aming pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang puno ng pang-uuyam sa sarili kong pagkabulag. Ngunit ang mas matinding sakit ay dumating nang bumukas ang pinto at pumasok ang aking ina. Namumutla siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila isang nahuling kriminal. Hindi ko na kailangang magtanong. Ang paraan ng kanyang pag-iwas ng tingin ay sapat na upang kumpirmahin ang aking hinala. Alam mo, di ba ma? Ang tanong ko. Ang aking tinig ay kasing lamig ng hangin sa sementeryo. Alam mong si Aristeo ang pumatay kay Papa? Pero mas pinili mong manahimik. Mas pinili mong ipakasal ako sa aso niya na si Lucio para lang masigurado ang kaligtasan mo at ang luho mo. Sarah, anak, hindi mo naiintindihan. Ang pabulong na hagulhol ni Mama, pilit niyang hinahawakan ang aking kamay. Ngunit marahan ko itong tinabig. Aristeo is too powerful. Kung hindi ako sumunod, baka pati ikaw ay nawala na rin sa akin. Ginawa ko lang ang kailangan para mabuhay tayo. Pero anak ma, sa bawat gabi na nakikita mo akong nagdurusa sa piling ni Lucio, ang iniisip mo lang ay ang mga donasyon ni Aristeo sa foundation mo. Ang aking deadly calm dialogue ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Hindi ka biktima rito, ma. Isa kang accomplice. You traded my soul for your comfort. Marahan kong kinuha ang aming lumang larawan ng pamilya mula sa aking bag. Isang litrato na lagi kong dala bilang paalala ng masayang nakaraan. Sa harap ng aking ina, marahan kong pinunit ang larawan. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila pagputol sa huling hibla ng koneksyon namin. Itinapon ko ang bahagi kung saan siya naroon sa basurahan. Mula sa araw na ito, wala ka ng anak na nagngangalang Sarah. Ang huli kong sabi bago ako tumalikod, kailangan na nating umalis. Ang utos ni Sebastian habang hinahawakan niya ang aking siko. Aristeo knows we have the data. He won't let us reach the Department of Justice. Mabilis kaming bumaba patungo sa parking basement. Ang bawat tunog ng aming mga hakbang ay nagpapaalingaw-ngaw sa malawak at madilim na espasyo. Pagkapasok namin sa loob ng sasakyan, naramdaman ko ang matinding tensyon sa paligid. Ang katahimikan ng basement ay tila isang bitag. Kakaandar pa lamang ng makina ni Sebastian nang isang nakabibinging pagsabog ang narinig namin mula sa bukana ng parking lot. Ang dambuhalang apoy ay lumika ng isang alon ng init na yumanig sa aming sasakyan. Ang mga windshield ng mga katabing sasakyan ay nagkadurog-durog. Ang mga bubog ay tila mga ulan ng kristal na humahampas sa semento. Ang makapal na itim na usok ay agad na bumalot sa paligid. Ginagawang zero ang visibility. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan pagkatapos ng pagsabog, narinig namin ang marahas na pagpreno ng ilang mga sasakyan
na humaharang sa aming tanging lagusan. "Keep your head down, Sarah," ang sigaw ni Sebastian habang mabilis niyang kinakasa ang kanyang baril. Tumingin ako sa labas. Sa gitna ng makapal na usok, nakita ko ang anino ng isang lalaking dahan-dahang naglalakad patungo sa amin. May hawak siyang itim na envelope. Ang huling mensahe mula sa mastermind na handang sunugin ang buong mundo para lang manatiling lihim. Ang makapal na usok mula sa pagsabog sa basement ay tila isang madilim na kumot na bumabalot sa aming bawat hininga. Ngunit sa kabila ng hapdi sa aking mga mata, nanatiling malinaw ang aking tunguhin. Hinila ako ni Sebastian patungo sa hagdanan ng emergency exit. Ang bawat baetang na aming tinatahak ay puno ng tensyon. Ang aming mga hakbang ay nagpapaalingaw-ngaw sa sementong pasilyo na tila isang mabilis na pintig ng puso. Alam ko kung nasaan ang hayop. Sa itaas, sa roof deck, naghihintay ang helicopter na magdadala sa kanya sa kalayaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang makalipad ang buwaya. Pagbukas ng pinto patungo sa roof deck, ang malakas na hangin at ulan ay agad na humampas sa aking muka. Ang tunog ng umiikot na elisi ng helicopter ay tila isang dambuhalang hayop na umuuwal sa gitna ng bagyo. Doon, sa gitna ng malawak na semento, nakita ko si Lucio. Wala na ang kanyang kagalang-galang na anyo. Ang kanyang barong ay punit-punit, ang kanyang muka ay puno ng uling, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon habang bit-bit ang dalawang itim na maleta. "Bitawan mo ang mga yan, Lucio!" ang sigaw ni Sebastian habang nakatutok ang kanyang baril. Ngunit bago pa siya makalapit, isang grupo ng mga natitirang tauhan ni Aristeo ang humarang. Nagkaroon ng palitan ng putok na nagpilit kay Sebastian. Nakumuha ng cover sa likod ng isang dambuhalang air conditioning unit. Nagkaroon ng pagkakataon. Humakbang ako pasulong, dahan-dahan, binabalewala ang lakas ng hangin na nagpapalipad sa aking buhok. Nang makita ako ni Lucio, tumigil siya sa pag-akyat sa helikopter. Inilabas niya ang isang maliit na baril mula sa kanyang baywang. Ang kanyang kamay ay nanginginig. "Huwag kang lalapit, Sarah! Papatayin kita! Papatayin ko kayong lahat!" Ang hiyaw niya. Ang boses niya ay halos malunod sa ingay ng makina ng helikopter. Tumigil ako sa tapat niya. May layong 3 metro. Hindi ako natakot sa baril na nakatutok sa aking dibdib. Sa halip, tiningnan ko siya ng may matinding pang-uuyam. Ang aking deadly calm ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. "You're not a lion, Lucio," ang simula ko. Ang boses ko ay matatag at malinaw sa gitna ng unos. "Akala mo ba ay isa kang hari dahil lang sa hawak mong kapangyarihan at pera? No. You're just a parasite that ran out of blood. Isang linta na kapag wala nang masipsip ay mamamatay sa tuyot. Manahimik ka. I have millions in these bags. I can start over. I am Lucio Gallaguer. You are nothing." Ang malamig kong sagot. Marahan kong itinaas ang aking smartphone. "Tingnan mo ang paligid mo, Lucio. Hindi lang si Sebastian ang nanonood sa'yo. Ang bawat lens ng kamera sa mga gusali sa paligid, ang bawat live stream ng mga taong kanina ay nasa Senado. Lahat sila ay nakasaksi sa bawat galaw mo ngayon. You are a fugitive on global television." Lumingon si Lucio sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng paranoid na takot. Ang bawat anino sa dilim ay tila naging isang kaaway. Sa gitna ng kanyang pagkalito, marahan kong inilabas ang huling alas. "The pilot? He's not yours anymore," ang sabi ko, habang isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa isang iglap, ang helicopter ay biglang namatay ang makina. Ang unti-unting paghinto ng elisi ay lumika ng isang nakabibinging katahimikan. Ang piloto ay lumabas. Itinaas ang kanyang mga kamay at dahan-dahang lumayo. "Wala ka nang matatakasan, Lucio," ang huli kong sabi. "The only destination left for you is a prison cell." Bumagsak si Lucio sa kanyang mga tuhod.
Ang mga maletang puno ng pera ay bumuka. Ang mga bundle ng libo-libong piso ay tinangay ng hangin. Nagliliparan sa ere na tila mga walang kwentang basura sa gitna ng ulan. Ang dakilang congressman ay humagulhol na tila isang bata, pilit na pinupulot ang mga perang, hindi na siya kayang iligtas. Naramdaman ko ang paglapit ni Sebastian sa aking tabi. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Mula sa itaas, ang mga asul at pulang liwanag ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang pumalibot sa gusali. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang orkestra na nagtatapos sa mahabang dula ng kasinungalingan. Tumalikod ako. Hindi ko na hinintay na makita siyang pusasan. Ang bawat segundong iginugugol ko sa pagtingin sa kanya ay isang pagsasayang ng aking oras. Naglakad ako patungo sa elevator. Ang bawat hakbang ko ay mas magaan, mas malaya. Pagpasok ko sa loob, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngunit bago pa man magsara ang pinto, naramdaman ko ang panginginig ng aking telepono sa aking palad. Isang mensahe mula sa isang naka-encrypt na numero ang bumulaga sa akin. Your child is safe with me. The medical team is standing by at the ground floor. S. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang matinding tensyon na bumabalot sa aking katawan sa loob ng maraming oras ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding ginhawa na nagpaiyak sa akin sa unang pagkakataon. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pangako ng bagong simula. Ang pintig ng aking puso ay dahan-dahang bumalik sa normal na ritmo. Ang digmaan ay tapos na. At sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang kuta ng mga gayager sa itaas ng roof deck ng San Isidro. Ang mga pahayagan na dati ay puno ng aking mga pekeng krimen ay napalitan na ng mga balita tungkol sa pagkakakulong ni Lucio at ang malawakang investigasyon laban kay Governor Aristeo. Ang katarungan ay hindi lamang naging isang salita, kundi isang realidad na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ng ating bayan. Nakatayo ako sa harap ng bagong gusali ng Monteverde Foundation. Ang sikat ng araw ay marahang humahapdi sa aking balat, ngunit ito ay isang init na nagbibigay ng pag-asa sa halip na sakit. Dito, ang mga kababaihang dumaan sa bauhan at panglilinlang ay nakakahanap ng bagong simula. Ang bawat mahinang tunog ng pagbukas ng pinto at ang mahinhin na tawa ng mga batang naglalaro sa hallway ay tila isang matamis na musika na nagpapatunay na ang buhay ay laging bumabangon mula sa abo. Bago ang formal na pagbubukas, isang pamilyar na bulto ang dumating. Si Mama. Nakasuot siya ng simpleng damit, malayo sa mga mamahaling terno na dati ay tila kapa ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapaguran at pagsisisi, habang nakatingin sa akin mula sa malayo. Sarah, ang pabulong niyang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nais ko lang sanang humingi ng tawad sa lahat. Hindi ko alam na ganon kalalim ang kasama ang kinasangkutan ko. Tinitigan ko siya. Hindi na ang galit na Sarah ang kaharap niya, kundi ang isang babaeng natutunan ng bitawan ang bawat bigat na pumipigil sa kanyang paglipad. Pinatawad na kita, Ma. Matagal na. Dahil ang galit ay isang uri rin ng pagkakagapos. At ayoko nang maging tanyag na bilanggo ng nakaraan. Ibig bang sabihin nito ay maari na tayo magsimulang muli? Ang may pag-asang tanong niya. Ang kanyang kamay ay marahang gumalaw na tila gustong hawakan ang aking bisig. Umiling ako ng bahagya. Isang dahan-dahan, ngunit matatag na pagtanggi. Ang pagpapatawad ay para sa aking kapayapaan, Ma. Pero ang pagtitiwala ay kailangang kitain. Pinatawad kita, pero hindi na tayo babalik sa dati. I want you to live your life and I will live mine. I wish you peace, but I am choosing my own freedom now. Tumalikod ako ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ng foundation ay tila isang formal na pagtatapos sa aming ugnayan. Wala ng toxic forgiveness. Wala ng pagsasakripisyo ng sariling dignidad para sa huwad na pagkakaisa ng pamilya. Kinabukasan,
Lumipat kami patungo sa isang tago at tahimik na dalampasigan sa katimugan. Ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ay lumilika ng isang payapang ritmo na tila naggaganyak sa akin na kalimutan ang lahat ng ingay ng syudad. Doon, sa ilalim ng dambuhalang puno ng niyog, naghihintay si Sebastian. Bitbit ko ang aking 4 na buwang gulang na anak. Ang maliit at mainit niyang katawan na nakasandal sa aking dibdib ay ang aking tanging kayamanan. Ang amoy ng kanyang balat na tila sariwang gatas ay ang tanging pabangong kailangan ko. He looks just like his grandfather. Ang pabulong na sabi ni Sebastian habang marahan niyang kinukuha ang bata mula sa aking mga bisig. Ang paraan ng kanyang paghawak sa sanggol ay puno ng pag-iingat. Tila hawak niya ang pinakamarupok na brilyante sa mundo. He will grow up knowing the truth, Sebastian. Ang sagot ko habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagpapakulay ng ginto sa buong karagatan. Hinding-hindi siya magiging biktima ng anumang kasinungalingan. Tumitig sa akin si Sebastian. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng dilim at misteryo ay tila nagliwanag sa huling silip ng araw. And you, Sarah? Are you finally happy? I am free, Sebastian. And for the first time, that is more than enough. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, naramdaman namin ang isang kakaibang katahimikan. Ang tunog ng hanging dumadaloy sa mga dahon ay tila isang mahinang bulong ng basbas. Sa di kalayuan, sa may puntod ng aking ama na dinalaw namin kanina, nakita ko ang isang puting rosas na naiwan sa ibabaw ng marmol. Isang maliit na papel ang nakasulat doon. The debt is paid. Hindi ko na inalam kung sinong nag-iwan yon. Maaring si Rafael sa kanyang espiritu o isa sa mga taong tinulungan ng aking ama. Ang mahalaga ay, ang bigat ng nakaraan ay tuluyan ng nalibing sa ilalim ng lupang kinatatayuan ko ngayon. Hinawakan ni Sebastian ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng proteksyong hindi nakasakal, kundi sumusuporta. Naglakad kami pabalik sa aming maliit na bahay sa gilid ng dagat. Ang aming mga yabag sa buhangin ay unti-unting binubura ng tubig. Tila sinasabing, ang bawat bakas ng sakit ay maaari ring mawala at mapalitan ng isang malinis at bagong simula. Ang huling suyap ko sa karagatan ay puno ng pasasalamat. Ang bagyong akala ko ay tatapos sa akin ay siya palang naglinis ng aking landas. Sa gitna ng dilim, ako ang naging sarili kong liwanag. Muling bumukas ang dambuhalang pintong kahoy ng simbahan ng San Isidro. Ang tunog ng pag-ikot ng mga lumang bisagra ay umalingaw-ngaw sa buong katedral na tila isang pamilyar na pagbate. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mga reporter, walang mga armadong lalaki, at walang puting belo na simbolo ng aking pagkakagapos. Ang amoy ng kandila at sariwang bulaklak ay hindi na nakakasulasok. Ito ay tila isang banayad na yakap na nagpapahiwatig ng paghilom. Naglakad ako sa gitna ng aisle, suot ang isang simpleng asul na damit na sumasalamin sa kalangitan sa labas. Sa tabi ko, karga ni Sebastian ang aming anak. Ang bawat mahinang tunog ng sapatos ko sa marmol na sahig ay nagpapaalala sa akin ng gabing muntik na akong mawasak sa mismong lugar na ito. Tumigil ako sa tapat ng altar, sa mismong spot kung saan hinarap ko ang katusuhan ni Lucio at ang pagtataksil ng aking ina. Dito nagsimula ang lahat. Ang pabulong na sabi ni Sebastian. Ang kanyang boses ay may dalang lalim ng isang lalaking dumaan din sa sarili niyang impyerno. And now, we're back to reclaim it. Tumingin ako sa dambuhalang krus sa itaas. Noon, ang nakita ko rito ay isang saksi sa aking paghihirap. Ngayon, ang nakikita ko ay ang saksi ng aking muling pagkabuhay. Maraming nagtatanong sa akin kung nagawa ko bang patawarin ang mga taong sumira sa aming pamilya. Ang sagot ko ay simple. Pinatawad ko ang tadhana sa pagbibigay sa akin ng mga pagsubok na ito. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ko matatagpuan ang tunay na lakas
na nananahan sa aking pagkatao. Pinatawad ko ang aking ina para sa aking sariling kapayapaan. Ngunit ang distansyang inilagay ko sa pagitan naming dalawa ay ang huling hangganan ng aking paggalang sa sarili. Ang tunog ng marahang paghinga ng aking anak habang natutulog sa balikat ni Sebastian ay ang pinakamagandang sagot sa lahat ng aking mga dalangin. Natagpuan ko na ang katahimikang matagal kong hinanap, isang uri ng kapayapaan na hindi nakadepende sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kalayaang magpasya para sa sarili at sa kakayahang protektahan ang mga mahal sa buhay ng walang takot. "Are you ready to go?" tanong ni Sebastian habang marahan niyang hinahawakan ang aking siko. "Yes." Handa na akong iwanan ang simbahang ito ng may ngiti na hindi na kailangang mantago sa likod ng belo, ang naging tugon ko. Ang aral na iniwan sa akin ng bawat sugat at bawat traidor ay malinaw. Ang pagiging isang babae ay hindi nangangahulugan ng pagiging isang biktima o isang martyr. Ang tunay na nurturer ay may kakayahang maging isang warrior kapag ang kanyang dignidad at pamilya ay niyurakan. Ang pag-ibig ay hindi pagsuko, kundi isang matapang na pakikipaglaban para sa katotohanan. Naglakad kami palabas ng San Isidro. Ang sikat ng araw ay tumama sa aming mga mukha, mainit at puno ng pangako. Habang papalayo kami sa katedral, narinig ko ang mahinang tunog ng mga kampana sa di kalayuan, tila isang basbas para sa aming bagong paglalakbay. Hindi na ako ang Sarah na biktima ng pagkakataon. Ako ang Sarah na arkitekto ng aking sariling tadhana. Sa bawat hakbang ko palayo sa nakaraan, alam kong ang kabanatang ito ng aking buhay ay tapos na. Ngunit ang tinta ng katotohanan at ang papel ng aking paninindigan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng mga taong nagtangkang sumira sa akin. Ang pinto ng simbahan ay dahan-dahang nagsara sa aming likuran. Ang tunog ng paglapat ng kahoy ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kwento ng dugo at sumpaan. Ang hangin ay malinis, ang langit ay malawak, at sa wakas, ang aking puso ay payapa.